Buti na lang nakabili ako nito sa Home Depot. Meron din ito sa Amazon. Hello sa mga nanay na mahilig mag-DIY. Pasensya na sa kalat at talagang makalat ang aking bahay ngayon dahil dito sa gagawin ko. Etong closet na to, tinanggal ko para palitan ng table ang corner na to. Ito yung table na ilalagay ko na nasa living room namin ngayon. Magulo pa rin. At ito na yung time na tinanggal ko na yung wood dito sa walling at nag-reveal na ang pinakamasaklap. Ayan, nakikita nyo? Yan ay mold. Normal dito sa Canada ang ganyang situation. Lalo na kung ang wall ay may cover. Gaya ng corner na to. So, kailangan kong magtakip ng aking ilong at bibig para linisin ito. Kasi alam niya na mold to. As soon as possible kasi kaka-open ko lang sa kanya. Pagkatapos linisin, kailangang i-repair. Ayan, nilagyan ko na siya ng drywall compound. Patutuyuin ko lang siya. Kita niyo yung taas yan. Pakikinisin ko ng konti. And then, pwede ko na siyang pinturahan. Then, ito na yung result ng painted na at narito na yung table. Grabe. Ang dami kong hirap, mapasok lang yung table nila. Ang hirap ng malitang space. At buti na lang, meron pa akong natitirang ganitong flooring, kaya yan. Na-solve din yung problema ng flooring na to. Dahil malapad yung lamesa, kailangan ko muna siyang putulan. Buti na lang nakabili ako nito sa Home Depot. Meron din ito sa Amazon dahil kailangan ko. Kaya sa Home Depot na lang ako pumili. At kung kailangan ninyo maging straight ang inyong pagpuputol, kung napansin ninyo may guhit na yung aking lamesa para putulin, ito yung must have or kailangan na meron tayo, lalo na tayo mga babae. Mahirap mag-straight. So ayan, pinag-aaralan pa naming mag-ina kung paano ito maa-assemble or i-assemble. Pero may manual naman siya. Kaya hindi siya ganun kahirap. Actually, hindi ko nga binasa yung manual, tansya-tansya lang. Nagkamali pa ako ng pagkabit. Pero, pwede naman, ano naman siya, pwede mong paulit-ulitin yung pagtanggal at pagbalik. Kaya wala naman problema. Pagtanggal ng screw at pagbalik ng screw, pagbali-balik na rin, pwede naman. Hanggang sa na-figure out ko, hindi nagbabasa ng manual, andyan na naman ako. Yan, tinuturo ko. Ito yung iki-clip dito sa may... dyan sa may side na yan, papasok yan dito, yan, para ma-attach siya and then makikita ninyo dun sa may side, meron siyang, yan, i-attach mo siyang ganyan, pinipigure out ko pa paano mag-attach. Or i-attach ito dito sa bakal kasi plastic lang yung clipper na to. Mabuti na yung sure na hindi siya masisira, di ba? So, dahan-dahan lang mag-attach din siya. So, bali-baliktad yung ginagawa ko para nasa ganun sure ako. Yan, na-attach ko na, naipit pa yung kamay ko. So, be careful guys sa pag-attach. Dahan-dahan. And then, yan yung isa. I-screw lang siya. Meron siyang guide para siya may screw. Yun, may guide siya dyan sa may... 4 na butas na yan. Yung 2 butas, lalagyan ng screw. And then, yung 2 butas, may guide ba? Parang stopper nung plastic dito sa metal na to. At, ang gamit ko ay cordless screw drill. Matagal na yan sa amin. And, ayan, i-attach ko na siya. And ito yung side na sinasabi kong clipper na kapag gusto na ninyong secured yung metal, yan yung ida-down ninyo. Tapos yung isang yan, ang sabi diyan sa manual, siya yung parang guide no pag-align ng inyong cutter machine. At dahil excited ako at lobat ako, nakalimutan kong i-video yung aking unang cut. Ito yon, i-clip ninyo, i-align ninyo kung saan ninyo ikakat yung inyong wood. And then, i-clip.
pag nai-align na. Then, itong dalawang screw na to ang gagamitin ninyo para ma-secure ang inyong cutting machine. Gagawin lang ninyo, i-unscrew ninyo, and then i-screw ninyo dun sa inyong cutting machine para maging safe ba siya na gamitin yung inyong cutting machine. Siyempre, happy na ako at natapos na ang aking project dito sa loob ng aming kwarto. Ang magkaroon ako ng sarili kong desk. And this is before and after. Yun lang and have a blessed day. Bye!